Hello guys, welcome sa ating programang Easy to Understand Basic Bible Doctrines. Ang topic natin for today ay ang mga bata. Ang tanong, una, maliligtas po ba ang mga bata kapag sila'y namatay? Abay, opo. Maliligtas po sila sa eternal na kamatayan sa impyerno. Mapakristyano man o hindi. At iyan po ay mababasa natin sa Matthew chapter 19 verse 13 hanggang 16 at ganito po ang sinasabi. Then little children were brought to Jesus for him to place his hand on them and pray for them. But the disciples rebuked those who brought them. Verse 14, Jesus said, "Let the children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Verse 15, when Jesus, had placed his hand on them, he went on from there. At para po sa karagdagang ebidensya na maliligtas ang mga bata kapag sila ay namatay, ay pag-usapan po natin ang istorya ni Haring David ng Israel nang siya ay magkasala sa Diyos dahil sa nagkaroon sila ng affair ni Bathsheba na mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 11 at chapter 12. Dahil sa pagkakasala ni Haring David at Bathsheba, ay nagalit ang Diyos sa kanila at sinabi ng Diyos na mamamatay ang magiging anak nila na mababasa po natin sa 2 Samuel chapter 12 verse 14 at 15. At dahil po dyan ang sabi sa verse 16, Ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata, at si David ay nag-aayuno at pumapasok at humihiga buong gabi sa lupa. At ayon po sa 2 Samuel chapter 12 verse 21 hanggang 23, Nang magkagayoy, sinabi ng malingkod ni Haring David sa kanya, "Anong bagay ito na iyong ginawa? Ikaw ay nag-aayuno at umiyak dahil sa bata, samantalang siya ay buhay. Ngunit nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay." Verse 22, at sinabi ni Haring David, "Samantalang ang bata ay buhay pa, ako'y nag-aayuno at umiiyak sapagkat aking sinabi, sino ang makakaalam kung maaawa sa akin ang Panginoon na anupat ang batay mabuhay? Ngunit ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin." malinaw po na sinabi ni Haring David sa verse 23 nang sinabi niyang, Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. naniniwala po talaga si Haring David ng buong puso na ang kanyang anak, bagamat kinuha agad siya ng Diyos, ay alam niya na ang kanyang anak ay nasa langit na kung saan naroon ang Diyos. At balang araw ay pupunta rin siya roon para makasama niya ang kanyang namatay na anak. Kaya kaibigan, kapag ang inyong anak ay namatay sa murang edad pa lamang dahil sa aksidente, sakit, giyera o anumang kadahilanan, ay siguradong pupunta po agad ito sa langit kung saan naroon ang Diyos. Ang malaking tanong, makikita mo pa kaya siya pagdating ng panahon katulad ng paniniwala ni Haring David na paroroon siya sa kanyang namatay na anak? Kaya kaibigan, upang paroroon ka rin kung saan nandoon ang iyong namatay na anak, ay kailangan mong maborn again o may panak na muli sa pamamagitan ng pagtanggap mo kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas na iyong buhay at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya. Ilalagay ko po ang mga video links sa dulo ng video ito kung paano mo tanggapin si Jesus sa iyong buhay at kung paano maborn again o may panak muli ang isang tao. Dahil ayon po sa John 3:3, Jesus answered and said unto Nicodemus, Verily, verily, I say unto thee, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. at higit sa lahat, ayon po sa John 1:12, But as many as received Jesus, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Ako po si Brother Chris, at ito po ang ating programang Easy to Understand Basic Bible Doctrines. please like and subscribe kapag na-bless kayo at nakatulong sa inyo ang ating topic today. Maraming salamat po sa panonood at naway pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.